Okay naman po, pero nung nagkasakit po talaga is sobrang hirap po talaga. Minsan iniisip ko po mag-stop na rin po sa pag-aaral, pero iniisip ko po kasi yung hirap ng mama ko pag nagtatrabaho po siya tapos nagkakasakit na. Iniisip ko po siya, paano kung mag-stop ako sa pag-aaral, paano na lang po siya. Siyempre, nakaawa naman po. So dito tayo mga kalingap, mga kaibigan, at pupuntahan natin isa din sa inilapit sa atin na si Sophia, no? 16 years old, nakatira sa kanilang o sa kanyang lola. Ito daw po ay tatlong magkakapatid, dalawang lalaki at isang babae. Wala ng tatay, kamamatay lang noong nakaraang buwan, February po tayo yata, no? At ang kanyang nanay naman ay katulong o kasambahay sa Maynila, no? Oo. Ito, papasok sa kanila, no? Ito po. Oh. Bahay na bulok. Bahay na bulok. Pero ang laki ng bahay nyo, nanay, ha? Wala na sana, kaso lang sira na. Oh, ano pangalan ni nanay? Josephine. Josephine. Ano po yung mic, nanay? Sa damit, pakiipit ito. Yan. Yan. Ilan taon po si nanay? 58. 58. Ayan. Medyo madilim. Wala bang kuryente, nanay? Wala, may sumabog. May sumabog. Mm-mm. Eh, grabe. So, ito ang bahay ninyo, nanay? Doon sa loob, tingnan mo, parang ano na. Ilan kayo magkasama dito, nanay? Ilan mo tayo? 3. Ito kasi nasa Maynila yung 2. Pero dito mismo na magkakasama kayo, ilan kayo sa ngayon? Ano? 7. 7. Sino-sino po ang kasama ninyo dito? Si Sophia. Si, ano ba yan? Si Ulin. Sino yung ulin? Yung apo kong isa. Apo mong isa. Ano yan? Kaano-ano ni Sophia? Ano sila kasi ang mama niya at saka mama ni Sophia magkapatid. Magpinsan. So ito si Sophia, nanay, ilan taon? Sophia, 17 ka na? Asan ba? Pia! Ito ba si Sophia? Ay, hindi. Ito si ate. Anak ka ni nanay, ate? Hindi po. Ano ka ni nanay? Anak niya po, asawa ko. Manugang. So ito si Sophia. Wow! Oh. Ate Sophia, baka pwede tabi ka dito kay lola mo. Ayan, para marinig kayo. Ayan. So, si nanay, ano ulit pangalan? Josephine. Josephine, at ito si Sophia. Dito ka, ate Sophia, banda kasi medyo madilim. Ayan. Tabi kayo ni lola. Ilan taon na si Sophia? 16 po. 16. Si mama mo? Nasa Manila po nagtrabaho. Si papa mo? Wala na po. Wala na. Oo, kasi ang balita, ang sabi sa akin ay patay na ang iyong papa. So, ano tayo dito kay Lula? Ilan po ang anak ni Lula? 6 lang ang anak ko. 6 ang anak ninyo. Si Lolo? Nasa sa good. Wala dito. Wala. Ilan taon na si Lolo? 50. 50. Mga bata pa. Madadagdagan pa kaya, nanay? Wala na, tuyo na. Ay, Bakit tutuyo, nanay? Walang dilig? wala na. Pag natutuyo, nanay, ibig sabihin walang dilig. Wala na. So, bata pa si Tano, trabaho ni Lolo? Wala, dyan lang sa dagat. Sa dagat. May sarili kayong ginagamit or ano sa dagat? Wala, nakikisama lang. Nakikisama. Buti hindi ka naman nagsisilos, nanay. Bakit masisiyaw? Ay, nakikisama siya doon sa bangka. So, 6 ang iyong anak. Ilang babae, nanay?
Tatlo. Tatlong lalaki rin. Opo. Dito sa lugar ninyo, anong barangay ito? Magaragad. Magaragad. Pero anong barangay talaga nakakasakop dito? Sibago. Sibago. Sityo lang po. Sityo lang. Sityo. Sityo, Magaragad, Barangay Sibago. So dito sa Sibago, ilan yung anak ninyo? Sibago. Dito nga, dito sa barangay na sa ano na to, sa sityo na to, yung kapitbahay ninyo malapit sa inyo, ilan ang anak ninyo? Ito, tatlo. Tatlo. Opo. Ito, ang asawa nito ay anak Anak ko, opo. mo. So, puro lalaki silang nandito. Opo. Okay. So, kumusta naman ang pamumuhay ninyo dito, nanay? Ito, pag nakaka-ano sa laot, yun. At kami rin, ang gawa ko nga rin, mga rin, para may ibenta. Binibenta niyo yung kahoy. So, yung nanay ni Sophia, nasa Maynila, ano yung trabaho ng mama mo doon? Kasambay. Kasambahay. Ilan kayo magkakapatid? Tatlo po. Tatlo. So, sige, pakikuha mo yung mic kay Lola at idikit mo dyan sa iyong damit. Kasi may pagkukwentuhan tayo about sa sitwasyon mo. So, ikaw, Sophia, 16 years old, nag-aaral. Opo. Anong grade? 11. Grade 11. Saan? Sa Compre po. Saan yun? Dunsol. Sa Donsol. So, ilan kayo magkapatid uli? Tatlo po. Ilang babae? Ako lang po. Ikaw, nag-iisa. So, pang ilan ka? Panganay po. Panganay. So, ito po, no, mga kalingap, mga kaibigan ay panganay sa tatlong magkakapatid. So, si papa mo ay, ang pagkakabalita ay wala na. So, sabi mo, kanina lamang, no? So, pwede mo bang maikwento kahit paano kung ano ang naging dahilan at wala na si papa? Nung ano po is nasa Manila po kami. At that time po, pandemic. So, marami pong, nangyari. Madami din pong, nabaon sa utang. Tapos, lumagdag pa po yung sakit ni Papa. Ano yung nagkasakit ni papa? Ulcer. Ulcer lang po yun. Tapos, dahil po siguro sa wala na pong, hindi na po nagagamot, is dumagdag po ng dumagdag. Hanggang naging komplikado na po. Yung puso niya daw po is lumalaki na, tapos karon din po siya ng tubig sa baga. Ganun po. So, ibig sabihin, ikaw ay ipinanganak sa Maynila, tama? Opo. Pagkakaalam mo, taga saan si papa mo? Taga po? Ano yun? Quezon City po. Taga Maynila. Opo. So, si mama mo ang talagang as in taga rito. Opo. So, ipinanganak ka ng Maynila, ibig sabihin, kayo ay nanirahan sa Maynila. Opo. So, ano yung pamumuhay ninyo sa Maynila? Anong nabubuhay pa si papa mo? Okay naman po. Pero, nung nagkasakit po talaga is sobrang hirap po talaga. So, anong trabaho ng papa mo dati? Construction po. Sa construction. Okay. So, sa kwento mo, medyo okay ang pamumuhay ninyo nung kayo ay nasa Maynila. Tama? Nakapag-aral ka ba ng Maynila? Opo. Anong grade kang nag-aral sa Maynila? At anong grade kang, kumbaga nakarating dito? 1 to 2 po, dun po ako. Tapos nag-transfer po ako dito 3 to 4. Tapos nag-transfer ulit po ako sa Manila. Tapos grade 9 to grade 11 dito po ulit. So hanggang ngayon, nandito ka. So ngayon, Sophia, base sa kwento mo, no, nung na-transfer ka ng una dito sa Bicol, ano yung naramdaman mo? Yung unang na-transfer ka dito? Ano po, masaya lang, medyo mahirap. Kasi naranasan po namin yung buhay dito sa sa Bicol na kala ko lang, pero mahirap po pala talaga. Yung sa first na pag-transfer sa'yo, nakaranas ka na ng ganon. Yun po, Yung pangalawa, at hanggang sa ngayon, ano yung dinaranas mo? At ano yung nararamdaman mo? mahirap po, lalo na ngayon na grade 11 na. Tapos malayo pa po yung school. Mahirap po sa pagbiyahe. Wala pong baon. Tapos nakikisakay lang po ako minsan.
Sobrang hirap po, lalo na po pag gusto mo makapagtapos ng pag-aaral. So, sa hirap na pinagdaraanan mo sa ngayon, base sa kwento mo, ano yung pumapasok sa isip mo pag nangyayari na halos walang-wala na at hindi mo magawa na makapunta ka ng school, lalo na kung wala kang pera, pamasahe, or kung ano man? Minsan iniisip ko po mag-stop na rin po sa pag-aaral, pero iniisip ko po kasi yung hirap ng mama ko pag nagtatrabaho po siya tapos nagkakasakit na. Iniisip ko po siya paano kung mag-stop ako sa pag-aaral, paano na lang po siya. Siyempre, nakaawa naman po. Tapos yung mga nagsusuporta din po sa akin na iba na makapag-aral. Kahit mahirap po. Ngayon po yung iniisip ko minsan. So, nasabi mo na pumapasok sa isip mo na mag-stop na lang ng pag-aaral. Lola, sa kwento ng iyong apo, kasi dito ito sa inyo nakapisan o nakatira, ganyan sinasabi ng iyong apo na nagbabalak na pala siyang uminto sa kanyang pag-aral. Ano po ang nararamdaman nyo at anong masasabi nyo sa inyong apo? Ang masabi ko lang sa apo ko, kasi yung mama nito, nagtatrabaho para makapagpapila. Hindi ba nga sinasabi ko sa kanya, aral siya mabuti. Mag-aral siyang mabuti para Para pagkatapos na matulungan niya mga mama niya. Yun lang naman ang hinihingi ng mama niya. so paano po yan, nanay? Kasi yung sitwasyon, Kasi pag wala din kami kasi, minsan nga hindi na siya nag-aalmusal. Pag umaalis, So para sa inyo, nanay, ano yung mga kulang dito sa inyo? dami pong kulang. Kasi pag nakahanap rin, pag ganitong maalo no, wala naman hanap buhay dito. Naghihintay lang kaming may magpadala din sa amin. So may nagpapadala naman sa inyo, nanay? Yung apo kong dalawa, minsan pinapadalang kami, minsan wala naman. Naghihintay din sila mag-isang buwan. Hindi naman sila nakakabalik pag hindi mag-isang buwan sila. So, ikaw, Sophia, kasi yun nga, nagsasabi ka na gusto mo nang, or pumapasok na sa isip mo na mag-stop. Sa sitwasyon ninyo dito, ano ngayon ang namumuong muli sa isipan? Ano po? Gusto na po. Mas gusto ko pa rin po talaga makapagtapos ng pag-aaral. Kahit mahirap po. So ano yung pangarap mo? Nursing po. Nursing, oh. Lola, nursing ang pangarap ng iyong apo. May lupa ba kayo dito, Lola, na pwede natin isanla? Wala. Baka itong tinitirahan niyo, Lola, kanino ba ito? Hindi. Isanla muna Wala pa natin. kami dito. Oo. So, ikaw, Sophia, kumusta naman yung, ano mo, yung tinutulugan mo? Yung tumutulo na nga. Tumutulo? Kahit pumasok ka tayo, tumutulo ang bahay namin. Yung Bakit? mga plastic din nakalagay. Bakit di nyo pinagamot? Kung may tulo. Wala na si... Ay. Sira na yan. Hindi na yan tayo maakyatan. Bakit? Mga maano na yung mga ganito, oh. Mga putol-putol na. Ay, nako mga kalingap, mga kaibigan, ano. O, yung ating mga bagong scout sa ngayon, ano. So, pwede ba natin makita yung sitwasyon ng bahay ninyo, Sophia?
Ayan po, no, si Sophia. Ayan. Saan ba yung bahay ninyo? Ito na ba? Pero wala talagang kuryente, madilim. Opo, madilim. Oo nga, ano? Santay. Ala, may plastic na rin. Sira na. Sira na rin pala to. Sira na rin yung tayo. Alin? Oo, wala na. Warak-warak na. Ayan din o. Sira na Ay, yung mga grabe, no? ganyan. Butas-butas na. Ay, wala na pala to. Wala na tayo, kahit yan o. Tapos dito ako natutulog. Ayun o. Saan ka Sira natutulog? na, dito. Saan? Dito. Oo. Ayan, sira na yan. So, madilim, no? Mm-mm. Ayun, may butas nga pala. Nako. Tapos yun tayo, sira na din yun o. Alin? Ayun o. Yan. Subuti, safe ka naman dito sa tulugan mo. Opo, medyo. Medyo. Pag umuulan lang po talaga. So, dito tayo kasi medyo madilim. So, yun no, mga kalingap, mga kaibigan, yung dingding na to ay wala na. Ayan no, naaaninag ang labas. No? Ayan no. At ang bubong ay, ayan. Dito, sino natutulog dito? Ano po, lagayan lang po yan sa damit. Minsan po natutulog din yung pinsan ko. Okay. So, maliit lang pala itong kabahayan, ano? Opo. Ay. Nay, gusto mo bang ipagawa yung bahay mo? Sana. Tapos, pag nagawa na, isanla muna natin. Hindi nga kasi nag-aaral itong si Sophia. Magkano bang sahod? Magkano bang sahod ni mama mo? 6,000 po. 6,000 ang isang buwan. Opo. Minsan po. Minsan nga tayo, hindi rin siya nakakapagpadala sa sahod niya. Bakit? Kasi yung pagkain niya doon, siya po yung bumibili. Tapos yung mga gamit niya po, siya po, lahat. Paliwanag pa? Doon ka ba? Madilim. So, base sa kwento mo, ang sahod ni mama mo na 6,000, sa kanya pa ang pagkain. Opo. Oh, grabe naman. Mm-mm. Minsan nga po na ko din na manghingi sa kanya kasi yun nga po yung kinukwento niya sa akin. Kape lang yung inuulam niya tuwing umaga, tanghali, tapos gabi. Gusto ko rin po sana siya bigyan ng pera kaso kailangan ko din po sa school. Ayun nga, saan ka naman kukuha ng pambigay mo ng pera kay mama mo? Ayun nga po. May trabaho ka na ba? Baka may sideline ka. Wala nga po eh. So 6,000 tapos sa kanya pa lahat. Paano yun? Ano ba yung pinapasukan niya doon? Bahay or ano? Bahay po. O dapat sarili na lahat or libre na lahat. Diba? Grabe naman kung ganun. So, ikaw, unahin natin si nanay. Nay, dito ka, nay. Harap ka, nay. Yan, nay. Yan. Ikaw, nanay. Nandito ako. Nandito kami, ang Team Kalingap. Nandito, ano yung pwede mong hilingin sa amin? Baka mamaya, kaya namin. Kung kaya namin, ibibigay namin. Pag hindi namin kaya, uwi na kami. Ano yung kahilingan mo sa amin, nanay? Ang gusto ko lang sana dito sa apo ko, pag pumapasok araw-araw may masakyan man lang kasi yun ang problema namin. Yung service. Opo. Naku, so mag-hire pa tayo ng ano yan, ng masiservice niya. Wala ba tayong pwedeng makausap dito na kung sakasakali magsiservice itong si Sophia? Magkano naman yung monthly sakasakali, nanay? Sa palagay ninyo? Hindi ko ano dito. Magkano? Meron ba dito na mag-monthly ng 500? Baka kaya ko o kaya namin. So maliban doon, nanay, sa gusto mo na maging
kampante ang pag-aaral or pagpasok, pag-uwi ni Sophia, ano pa yung iling mo nanay? Yung ito nga pong bahay namin, sana po matulungan kami ng na mapaayos. Ganito nga, kahit tulong sila, bumabangon sila. Bakit? Kumukuha sila ng timba, dadali sa kwarto. Ay, kawawa naman. So, magdasal po kayo nanay, no, na may paayos itong inyong bahay. Basta magdasal po kayo nanay ha. So yun na lang po ang pinaka dito ninyo ay magdasal kayo. Magdasal tayo, lalong-lalo na sa pag-aaral nito ni Sophia. Ano nanay? So, balik tayo dito mga kalingap kay Sophia, So, ito Sophia, ikaw, para sa iyo, kasi yun nga, ay naituro kayo ng barangay official dito sa inyo. Ako naman na hindi basta-basta naniniwala or tinitingnan ko muna yung sitwasyon, Pero ang tanong ko sa iyo ngayon, nandito kami. Ano yung kahilingan mo? Baka sakali kung kaya namin, may bibigay namin sa iyo. Gusto ko lang po matulungan ako sa pag-aaral. Yun lang po. Gusto mo matulungan ka sa pag-aaral. Opo. Maliban doon, ano pa yung kahilingan mo? Sana po matulungan na din po kami mapauwi yung mama ko para po mapagamot. Bakit? Ano sakit ni mama mo? Minsan po kasi sumasakit yung tiyan niya. Tapos, yun po, pumapayat din. Ay, hala. So, ganun lang, Sophia, magdasal at lagi kong pinapayo sa mga scout dito sa Donsol, lalong-lalo na mga kagaya mo na estudyante na anuman yung hirap na pinagdadaanan ninyo, ay huwag ninyong isipin yan. Ang importante, yung inyong pangarap ay maabot ninyo, So, nandito naman kami, lalo ako, nandito naman, sa abot ng aking kaya, tutulungan ko kayo. Salamat. At ang yung mga pangarap ninyo, kailangan ninyong maabot. Pumasok man kayo ng walang baon, ang importante, kumain kayo. Kumain kayo sa umaga. Nako, ikaw ba pag pumapasok, nagbabaon ka ba? Hindi po. Hindi nga. Nanay, hindi siya nagbabaon. Paano ang kain mo? Wala. Hindi ko nga alam kung saan siya kumakain. Kasi nag-ano naman akong kanin. Hindi siya bumabaon. Hindi, yung ulam lang kaso lang, walang ulam. Pero may kanin. May kanin. Walang ulam. Wala. Ay, kaya naman siguro hindi nagbabaon yung bata. Oo, siguro po nga. Wala naman ulam. Paano ang pagkain mo? Pag-uwi. Pag uwi ka nakakain. Po. Akala ko may kinakainan siya kasi hindi siya bumabaon. Baka Naman ako. baka may boyfriend to nanay. Hindi ko lang alam. Baka may boyfriend ka na. Wala po. Hindi nga. Wala. So saan ka kumakain ng Wala ka bang Minsan po, sa kantin, pag may pera. Naku. Grabe naman. Yan yung iwasan mo, Kung maaari, kahit kanin lang, magbaon ka. So, ibig sabihin, nung ikay grade 10, saan ka nag-aral? Sa magaan po. Medyo malapit-lapit. Opo. So ngayon mo lang ito dinadanas na sitwasyon na ganito kasi nasa Donsol nga ang school mo. So bakit ka naman doon sa Donsol, sa malayo? Kasi po, andun po yung kinukuha kong strand po. ICT. So sa Imagaan or dito sa inyo, wala bang high school dito? Wala po. So talagang doon ka talaga sa malayo. So nagtitiis ka sa sitwasyon ninyo. Hindi po. So ganun lang, Sophia, ulitin ko, huwag mong isipin ang kahirapan. Hanggat kaya, kayanin mo para maabot ang iyong pangarap. So sa ngayon, nasa scouting kami, kaya siguro wala muna kaming may bibigay or may abot sa iyo, Ang importante dito ay nalaman ko ang sitwasyon ninyo na ganito pala. So nanay, iyan niyo po sa pagbalik namin. Pag magdadala kami ng konting pasalubong sa inyo, nanay, ha? Yan. So, Sophia, ulitin ko, sikapin na magtapos sa pag-aaral. Kasi ang pangarap mo ay maging Nurse po. wow. So, anong panawagan mo kay mama mo? Sana, kung nakikita mo man to,
Thank you sa lahat. Mahal na mahal kita mo. Mag-ingat ka dyan palagi sa work mo. So yun po no mga kalingap mga kaibigan na nakuha na natin ang kwento itong si Sophia ano. At yun po uwi na tayo. Yan yung ating service. Yan, maraming salamat po no sa mga nagiging kaagapay katuwang natin dito sa Donsol. Ma'am Bertos Woman, Ate Irene Dibe, Ate Dirulan, Miss Kisnel Channel. Sa lahat no, maraming salamat po sa inyong suporta. Ako po ay umaasa na madagdagan pa po kayo kasi yun nga, ulitin ko, yung ating mga beneficiaries po dito ay isang katirban ano. Kaya muli, maraming salamat at unang-una nagpapasalamat tayo Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalinga Prab. Sa lahat ng mga nagsuporta sa atin dito sa Donsol, thank you na marami sa mga sa aking premier. Maraming salamat po at lalong-lalo na sa Team Kuroda. Thank you na marami sa suporta ninyo, Ate Ana Kuroda at sa lahat. Maraming salamat and God bless po sa lahat. Bye-bye! Ingat po tayo parate.